Walang saysay para kay Giannis Antetokounmpo na manatiling miyembro ng Milwaukee Bucks, maliban na lang kung gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang prime na taon sa isang pangkaraniwang koponang kailangang mag-rebuild. Kaya naman hindi nakakagulat ang ulat nitong Martes para sa mga matagal nang nakamasid. Open ang isipan ni Antetokounmpo na tuklasin kung ang pinakamahusay na pangmatagalang akma para sa kanya ay ang manatili sa Milwaukee o lumipat sa ibang team, bagamat wala pa siyang matibay na desisyon hinggil sa kanyang kinabukasan sa Bucks. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, wala nang kontrol ang Bucks sa sarili nilang first round draft pick hanggang year 2031. May 35% sila ng isang maxed out na salary cap na nakalaan kay Damian Lillard na 34 na taong gulang at nagkaroon ng punit sa kaliwang Achilles tendon sa playoffs. Ang hulihang bahagi ng kanilang rotation ay puno ng free agents. Sa harapan, halos wala nang natitira bukod kay Antetokounmpo. Ito ay isang koponang walang patutunguhan. Natalo ang Bucks sa unang round ng playoffs sa 3 magkasunod na season. Wala silang pinansyal na kakayahan o draft assets para mapabuti ang koponan sa paligid ni Antetokounmpo, kaya makatuwiran din para sa kanila na i-trade ang sarili nilang superstar. Kaya ano ang makukuha nila kapalit ng isang 2 beses na NBA MVP? Hindi ito magiging tulad ng Luka Doncic deal, kung saan ang Los Angeles Lakers ay nagbayad ng halos walang kapalit ng isang perennial All-NBA member mula sa Dallas Mavericks. Posibleng iyon ang pinakabobong trade sa kasaysayan ng NBA. Sa halip, maghahanap ang Bucks ng package ng batang talento at draft capital na hihigit pa sa anumang nakita natin dati. Ano ang maaaring hitsura nito sa Houston Rockets? Kung ako ang Bucks, ang unang manlalarong tatargetin ko sa isang Antetokounmpo deal ay si Amen Thompson. Ang 22 taong gulang na forward marahil ang pinakamahusay na batang manlalaro na posibleng maging available sa isang deal na ganito kalaki. Malamang ay mapasama si Thompson sa all-defensive roster sa kanyang ikalawang season. Nag-average siya ng 16 points, 9.2 rebounds, 4.9 assists at 3.3 and blocks at steals in 42 games. Bilang starter nitong nakaraang season at kung ma-develop niya ang jump shot, magiging isa siyang ganap na superstar. Bilang starter nitong nakaraang season at kung ma-develop niya ang jump shot, magiging isa siyang ganap na superstar. Iyan ang klase ng manlalaro na dapat hingin ng Milwaukee kapalit ni Antetokounmpo. At iyan din ang klase ng manlalaro na ayaw dapat bitawan ng Houston. Maaaring i-offer ng Rockets ang kombinasyon ni Alperen Sengun, Jalen Green, Tari Eason o Jabari Smith Jr. kasama ang napakaraming picks, kabilang ang 6 na pili number 10 pick sa darating na draft, kapalit ni Antetokounmpo, bagamat wala sa kanila ang may potensyal na maging mukha ng isang panalong prangkisa katulad ni Thompson, at iyan ang maaaring maging sagabal. Gaano karaming assets ang maaaring makuha ng Bucks mula sa batang Rockets sa kaalamang sabik ang Houston na gawin ang susunod na hakbang patungo sa contention? Tinalo ng pangalawang seed na Rockets ang Golden State Warriors sa isang 7 larong serye sa unang round. Maaaring kumbinsihin ng Rockets ang sarili na sapat na ang internal development para sa susunod na hakbang, o baka si Antetokounmpo ang nawawalang piraso para sa titulo. Ang defensive versatility ni Antetokounmpo ay magiging perpektong akma sa sistema ng Houston na top 5 sa depensa noong regular season. Ang shooting niya gayunpaman ay maaaring magpalala ng problema sa opensa para sa Rockets na nasa bottom 10 sa effective field goal at true shooting percentages. Kailangan ba ng Rockets na gumawa ng karagdagang hakbang, i-trade pa ang ibang batang piraso para suportahan ang shooting sa paligid ni Antetokounmpo? Posibleng bahagi talaga ito ng plano. Bahala na sa ibang bagay pagkatapos. Ang problema ay ang pagkuha ng isa sa pinakamagagaling na manlalaro sa liga at may sapat na assets ang Houston para gawin iyon. Sa Oklahoma City Thunder, may sapat ding assets ang Thunder para gawin ito. Para sa kanila, ang tanong ay kung gusto ba nilang sumali. Nanalo ang Oklahoma City ng 68 laro sa regular season. Ang net rating nila ay pumangalawa sa lahat ng panahon sa 72 panalo na team ni Michael Jordan na Chicago Bulls. Ang Thunder ang paborito na manalo ng NBA title sa BetMGM kahit pa nahihirapan sila laban sa Denver Nuggets ni Nikola Jokic sa second round ng playoffs. Kung manalo sila at makuha ang kampyonato,
Mahirap isipin na ibebenta nila ang lahat para kay Antetokounmpo. Pero kung matalo sila at hindi makuha ang singsing, dapat lang na isaalang-alang nila ang paghabol kay Antetokounmpo. Maiisip mo ba kung gaano kasindak ang magiging tandem nila ni Shai Gilgeous-Alexander, dalawa sa top 3 MVP candidates ng liga? Maaaring palibutan sila ng Thunder ng depensa at shooting kahit pa isakripisyo ang ilang assets para kay Antetokounmpo. Pagkatapos ng lahat, sila ang may pinakamaraming draft picks sa buong liga. Malamang na kailangan ding isama si Chet Holmgren at ang mga sweldong tatapat, maliban na lang kung mas gugustuhin ng Bucks si Jalen Williams. Sa pagkakataon ng maagang pagkatalo sa playoffs, kailangan ng Oklahoma City na isaalang-alang ang pag-trade sa sinuman maliban kay Gilgeous-Alexander kahit pa para lang pataasin ang presyo para sa Houston. Sa Dallas Mavericks o San Antonio Spurs, nagulat ang Mavericks sa buong NBA sa ikalawang pagkakataon ngayong season. Una, ang pag-trade kay Doncic. Pangalawa, ang pag-angat sa lottery para makuha ang number 1 pick at karapatang kunin si Cooper Flagg. Sobrang nakakatawa kung pagkatapos ng Doncic trade, ipagpapalit ni Mavericks GM Nico Harrison ang number 1 pick para sa isang win now move. Hindi sigurado kung ganun pa rin ba ang gagawin nila, pero kung Giannis ang kapalit, posible pa. May superstar na ang Spurs, si Victor Wembanyama, at ngayon ay may hawak ng number 2 at 14 na picks sa darating na draft ngayong Hunyo matapos halos manalo muli sa lottery sa loob ng 3 season. Kung pipiliin ng Spurs na bilisan ng kanilang rebuild sa paligid ni Wembanyama, maaaring magsilbing pundasyon ang mga picks na ito para sa isang malakas na trade package at posibleng mailagay sila sa pinakamahusay na posisyon para kay Antetokounmpo. Lalo na kung naniniwala ang Bucks na magiging star si Dylan Harper or Ace Bailey. Brooklyn Nets, pagkatapos ng Doncic deal, sinabi ni Antetokounmpo sa mga reporter sa medyo pabiro, "Gusto kong ang lahat ng Europeans ay mapunta sa mga malalaking merkado para makita natin ang isang bagay na kamangha-mangha. Ito ang gusto ko. Ito ang aking pangarap." Hindi magiging malaking gulat kung malaman nating gusto talagang maglaro ni Antetokounmpo sa isang malaking merkado. Maraming magbabanggit sa New York Knicks bilang posibilidad, pero nagamit na nila ang lahat ng draft capital nila sa trades para kina Karl Anthony Towns at Mikal Bridges. Wala rin silang batang superstar sa roster. Wala rin masyadong batang talento ang Nets, pero may hawak silang maraming draft assets, kabilang ang number 8 pick sa darating na draft. May pinansyal din silang kakayahan para kumuha ng isa pang bituin na kasama ni Antetokounmpo. Subalit, hindi sila mas mainam na posisyon kaysa sa Bucks para ibigay kay Antetokounmpo ang gusto niya. Isa pang tsansa sa titulo. Sa Miami Heat, ganito rin ang kaso ng Heat. May mga picks sila kasama sina Tyler Herro at Bam Adebayo na pwedeng i-package para kay Antetokounmpo, at pagkatapos ay wala na silang ibang assets para seryosong makipagkompetensya ngayon. Sa halip, aasa sila sa kakayahan ni Pat Riley na agad bumuo ng contender sa paligid ni Antetokounmpo. At marahil hindi naman masamang pustahan iyon. Napatunayan na ni Riley ito sa paligid ni na LeBron James at Jimmy Butler. Miami pa rin ito sa huli, pero ang lokasyon lang halos ang meron ang Heat sa ngayon. Ganon din sa mga kopo ng mula sa Los Angeles. Wala ni isa sa kanila ang may sapat na batang talento o draft compensation para makagawa ng matinong trade. Anong masasabi nyo dito, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.